Tay, alam mo ba na ayon sa mga cat experts or yung mga taong pinag-aaralan mabuti, ang mga pusa, ang edad daw ng pusa ay parang edad din ng tao, lalo pagdating sa mga kilos. Paano nangyari yun? Ang buhay ng pusa, mas maikli kaysa sa tao. Ganito yun, Tay. Pag 3 months na ang pusa, parang 3 years old na bata rin. Punong-puno ng energy at curiosity at gumagawa ng mga maliliit na kapilyuhan. Okay. Pag 15 months na yung pusa, parang 15-year-old na teenager. Nagiging independent na siya at minsan nagre-rebelde. Parang tinetesting niya yung pasensya mo. Pwede. Pag 2 years na yung pusa, parang 20 years old na adult na siya. Completely independent na siya, pero minsan nakikipagbiruan pa sa'yo. Okay. Pagdating niya ng 5 years old naman, pareho na siya ng isang 35 years old na tao. Nawawala yung curiosity niya. Tas, gustong-gusto na niya yung comfort ng buhay at yung mga simpleng galaw niya. Mas marami na yung routine na lang. Pag 8 years old na siya, nakikita mo na yung kontrolado na ang kilos niya. Dahil, papakita na siya ng signs of fatigue or napapagod. Parang tao rin na 48 years old, di ba? Parang ikaw, tatay. Siya ka ito na ang hindi alam ng maraming tao, lalo na yung hindi mapagmahal sa pusa. Meron na siyang dental problems. Ay, totoo yan. Paano mo alam, tay? Kasi nung bata pa ako, nakita ko si mami ko one time na pinupunasan niya ang ngipin ng mga pusa namin. Pagdating niya ng 12 years old, matanda na talaga siya. Parang senior citizen na siya. Minsan, pag dumarating ka, di ka niya ma-recognize. Minsan din daw, nakakalimot na siya ng bagay-bagay. Kakalungkot naman. Pag narating naman ng pusa, ang 15 years old, para na siyang 75 or 76 years old na siya. Ito yung edad na marami na siyang sakit na nararamdaman. Pero ito ang hindi alam ng maraming tao. Ito na yung mga oras na kailangan na niya ng atensyon mo. Mas doble pa nga na atensyon kesa sa nung bagong panganak pa lang siya. Pag 18 years old na siya, parang na siyang 88 years old na matandang tao at malapit na matapos ang panahon niya sa mundo. Kung makakapagsalita lang siya, magsasabi ito ng, ako ay naging friend mo at naging bahagi ng buhay mo. Pero ikaw lang ang naging best friend ko sa buong buhay ko. Bilang na ang hakbang ko at malapit na tayo maghiwalay. Basta wait kita sa taas ha, huwag makakalimutan. Ang lungkot ng word na goodbye, Adam. Isa yan sa mga words na ayaw kong mapakinggan, sa totoo lang. Kahit sa mga pets natin, ayaw ko na madali silang pumanaw. Ako din, tay. Kaya naisip ko ngayon na dapat na mas mahalin natin sila mabuti at huwag basta-basta pabayaan.